Ang konteksto ng karapatang pantao, Universal Declaration of Human Rights at Bill of Rights ng Saligang Batas ng 1987. Ang karapatang pantao ay tumutukoy sa mga karapatan na dapat tinatamasa ng isang tao, anuman ang kanyang kasarian, kulay, edad o katayuan sa buhay. Ang tunay na pagpapahalaga bilang isang nilalang ay ang kanyang kalayaan at mga karapatang tumutulong sa kanya upang maabot ang kanyang mga pangarap at magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Ang Universal Declaration of Human Rights. Ito ang tugon ng United Nations sa mga paglabag sa karapatan at kalayaan ng bawat individual noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga bumuo ng samahang ito ay nanumpa na ang mga karahasan na naranasan ng tao sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay hinding-hindi na mauulit pa. Ang layunin ng Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay upang itaguyod at protektahan ang mga pangunahing karapatang pantao sa buong mundo. Ang UDHR ay binubuo ng preambulo at 30 artikulo na naglalaman ng iba't ibang karapatang pantao at mga prinsipyo. Article 1, Karapatan sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Malinaw na nakalahad na lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay. Nakalahad naman sa Article 3 hanggang 21 ang karapatang pantao bilang isang mamamayan sa aspekto ng politika at sibil. Sa Article 22 hanggang 27 ay nakasaad na ang mga tao ay may karapatan sa aspekto ng edukasyon, sining, pansibiko at pangkultura. At sa Article 28 hanggang 30 ay nakasaad na ang bawat tao ay mayroong karapatan na itaguyod ang karapatan ng ibang tao. Ang Bill of Rights ng Saligang Batas ng 1987. Section 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sinumang tao ng hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Section 2. Ang karapatan ng mga taong bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang pagkahalughog at pagsamsam sa anumang layunin. Section 3. Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman o kapag hinihingi ang naiiba ng kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinakda ng batas. At hindi dapat tanggapin para sa anumang layunin sa alinmang hakbangin sa paglilitis ang anumang ebidensya na nakuha ng labag dito o sa sinusundang seksyon. Section 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag o ng pamamahayagan o sa karapatan ng mga taong bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. Section 5. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakilanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtatangi o pamimili. Section 6. Hindi dapat pigilan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdang itinadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Section 7. Dapat kilalanin ang karapatan ng mga taong bayan na may pagpabatid ang hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa lahat. Section 8. Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon o mga kapisanan sa mga layuning hindi labag sa batas. Section 9. Ang pribadong ari-arian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan ng walang wastong kabayaran. Section 10. Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga kontrata. Section 11. Hindi dapat ipagkait sa sinumang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang malapang hukuman at sa sapat na tulong pambatas ng dahil sa karalitaan. Section 12. Ang sinumang tao na sinisiyasat dahil sa paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang mapatalastasan ng kanyang karapatang magsawalang kibo at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at malaya na lalong kanais-nais kung siya ang mapili.
Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado. Section 13. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinurusahan ng reklusyon perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala bago mahatulan, ay dapat mapiyansahan ng sapat na piyador o maaaring palayain sa bisa ng pananagot ayon sa maaaring itadhana ng batas. Section 14. Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang kriminal ang sinumang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas. Ang nasasakdal ay dapat ituring na walang sala hanggat hindi napapatunayan sa hukuman. Section 15. Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban kung may pananalakay o paghihimagsik kapag kinakailangan ng kaligtasang pangbayan. Section 16. Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madali ang paglulutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, malapang hukuman o pampangasiwaan. Section 17. Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Section 18. Hindi dapat detenihin ang sinumang tao dahil lamang sa kanyang mga paniniwala at hangaring pampulitika. At hindi dapat pairalin ang anumang anyo ng sapilitang paglilingkod maliban kung kaparusahang pataw na hatol ng pagkakasala. Section 19. Hindi dapat ipataw ang malabis na multa, ni ilapat ang malupit o di makataong parusa, o ang parusang kamatayan, matangi kung magtadhana ang Kongreso ng parusang kamatayan sa mga kadahilan ng bunsod na mga buktot na krimen. At dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal o imbing na pagpaparusa sa sinumang bilanggo o detinado o ang paggamit ng mga kaluwagang penal na di makatao. Section 20. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Section 21. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa iisang paglabag. At Section 22. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o Bill of Attainder. Ang konteksto ng karapatang pantao, Universal Declaration of Human Rights at Bill of Rights ng Saligang Batas ng 1987.